In this video, pag-usapan natin kung paano kami nakakuha ng Pag-ibig Loyalty Card Plus powered by Union Bank at nakuha namin siya same day lang or one day lang. By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Napakaraming benefits kapag meron kang Pag-ibig Loyalty Card Plus. Marami kang discount na pwedeng matake advantage katulad ng mga ito. Pwede nyo i-check yung mismong website ng Pag-ibig para sa discount. And madalas ko nga ito nagagamit sa McDonald's. Balik tayo dito, yung Pag-ibig Loyalty Card Plus kasi is powered by either AUB, Union Bank, or Robinsons Bank. From previous video, pinakita ko sa inyo yung experience ko kung paano ko nakakuha ng Loyalty Card Plus at powered by AUB yun, kung saan meron na rin akong Hello Pag-ibig na app. But this time, gusto ko kasi is magkaroon ng powered by Union Bank. So, meron na akong pangalawang Pag-ibig Loyalty Card Plus. And meron lang mga specific branches na pwede mag-release ng Pag-ibig Loyalty Card Plus kung gusto nyo is Union Bank talaga. At yun nga ay pumunta ako sa Taguig sa SM Aura mismo. From there, pwede silang tumanggap and one day lang or few hours lang nabigay na agad sa akin yung mismong Loyalty Card Plus ko. Ito siya, merong MID dito, merong pirma, and of course, andito na rin yung picture ko. Itong card na to is savings account na din kung saan pwedeng i-enroll sa online banking. Sa mga succeeding videos, i-check natin kung paano ko siya ma-enroll sa Union Bank mobile app mismo. And meron kaming hiwalay na video kung saan pinakita ko kung paano siya in-enroll sa Union Bank mobile app para pwede makapagpadala ng pera online, makapagbayad ng bills or load gamit lang ang cellphone mo. So ano yung naging process para makakuha ako nun? Bali sa Taguig or sa SM Aura, sinabi ko lang na kailangan kong or nag-a-apply ako for Pag-ibig Loyalty Card Plus. And then, bibigyan ka nila ng form na katulad nito. Pwede kang mag-download mismo sa Pag-ibig website para nga naman sa bahay pa lang, pwede mo na itong fill upan. Bali sa same website ng Pag-ibig, that's pagibigfund.gov.ph, makikita nyo rito yung forms. Ito siya, click ko yung Provident. And then, hanapin nyo lang dito yung Pag-ibig Loyalty Card or yung loyalty na form. So, ito siya, Pag-ibig Loyalty Card Plus form. Pag kinlik ko tong PDF, maglo-load na itong form na to. And from here, pwede nyo nang fill upan. Kailangan alam nyo yung MID number ninyo. Pwede nyo itong makita doon sa payslip ninyo or sa mismong virtual account Pag-ibig ninyo. Bago kasi ako binigyan ng form na ganito, tinanong muna ako ng guard kung ano yung MID number ko. Kapag alam ko na, pwede na ako makapag-proceed. Pero kung hindi, doon sa branch, pwede nilang sabihin sa inyo, yun nga lang kailangan nyo pang mag-request na ipaprint yung details ninyo. And then, after malagay yung MID dito, ilagay lang yung category. Either employed, self-employed, or voluntary. Next is yung complete name, birth details, citizenship, and also yung updated na marital status. Huwag kakalimutan na lagyan din ng information tungkol sa email address kasi sa akin hinabol pa to, pinalagyan talaga nila, and also yung cellphone number. Ganon din yung address details kung saan yung permanent home address and present home address. Kung sakaling magkapareho lang naman, ang ginawa ko is isa lang yung finilapan ko and nilagay ko dito is same as above na lang. For employment details, kailangan din siyang ilagay dito. Also, yung mga past employment mo o kung saan ka nagtrabaho before and kung gaano ka ba katagal doon. Sa bandang likod ng form, meron ding information na katulad nito, yung tungkol sa home ownership, or kung meron ka ba sariling bahay, nagre-renta ka, or naka-mortgage pa lang yung bahay mo. Kung sakaling gusto ring mag-loan, ilalagay din dito. And may iba pang information dito na kailangan fill upan hanggang sa pirmahan na dito at lagyan na rin ng date kung kailan ka nag-a-apply ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. Ang requirement is kailangan meron kang isang valid ID. And also, kailangan mo rin magbayad ng 125 pesos para sa pag-issue ng card sa iyo mismo. Ito yung list of valid IDs na tinatanggap nila. Pwede yung passport, driver's license, o yung mga government-issued ID. Company ID is tinatanggap din based sa list na to. Finally, kapag na-fill upan mo na tong buong form, pwede ka nang pumunta doon sa nag-assist o sa guard and then hintayin mo na lang na matawag yung pangalan mo. Kapag tinawag na yung pangalan mo, ida-double check lahat ng info. Kung meron kasing discrepancy, halimbawa doon sa name mo, yung spelling nun, or sa mother's maiden name, kailangan mo muna siyang ipakorrect doon sa Pag-ibig branch bago ka ma-issuehan ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. And yung mga ganong correction, pwede umabot lang din naman ng same day, maliban na lamang kung kailangan pa ng additional requirements or komplikado talaga yung kailangan mong ipa-change. Pero sa naging experience namin, yung pag-correct dun sa information namin is na-support naman siya ng birth certificate. Buti na lang din may dala kaming additional documents aside sa ID, nagdala na rin kami ng birth certificate. That's why nung may nakitang correction dun sa name,
pinakorek na lang bago kami pinapila ulit dito sa pag-claim ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. And then finally, kapag natawag na, doon na nga magbabayad ng 125 pesos and also pipicturan, kukunin din yung biometrics and yung pirma ninyo. Shortly, makukuha nyo na yung Pag-ibig Loyalty Card Plus and also yung PIN. Itong papel na to, kapag binuksan nyo to sa likod nito o sa ilalim nito, is makikita ninyo yung PIN ninyo at dapat palitan nyo kaagad yung PIN ninyo sa Union Bank, which is pinakita namin dito sa video sa baba. Also, pinakita rin namin dito kung paano namin in-enroll yung account number namin dito sa Pag-ibig Loyalty Card Plus sa Union Bank mobile app. Napakalaking tulong